mahirap na tao lang talaga. So, na-encourage lang ako nung sinabihan ako ng anak ko na, Papa, napakaraming tinutulungan o maraming pupunta dito sa bahay. Bakit hindi mo i-try pumasok sa social media para mas makatulong ka? So, nag-try ako, kaya nanguha ako ng mga kasama. Dahil wala naman akong alam talaga sa computer. Ano ba talaga ang trabaho ni Daddy Frankie? Ano ako, nagluto ako sa Japanese restaurant. Start ako bilang dishwasher hanggang sa naging head chef ako. 18 years ako sa Japanese restaurant. Tapos, Ayun, after kong nakapagtrabaho ng 18 years, nagpunta ko ng ako sa sarili ko, kantin sa Makati. And then, nakapagtayo rin ako ng Japanese restaurant dito sa Swimming, Subic. Ayun, pero kasaway palad ng pandemic, sinara ko, nagsara. Pero nag-put pa rin ako ng other business. Supplier ako sa mga Japanese restaurant until now. until now, so Yes. meron ka pang negosyo, pagkain. Yes. Oo. Pero nung nawala na ang mga restaurant mo, sinubukan mo ang pagbabago. Yes. At ano ang mga una mong naisip na ito? Unang-una kong naisip na i-vlog kasi yung mga senior, yung mga lolo't lola na halos nakakalimutan sila ng kanilang family. Kasi nakikita ko dito sa, hindi naman lahat, no? Lalo na dito sa province, yung mga mahihirap, na pag-iiwanan sa bahay yung ating mga lolo't lola. Tapos pag dinalaw mo sila, napapaiyak sila. Inabutan mo sila ng kahit maliit na bagay, yung sinapay. Talagang mararamdaman mo yung awa sa kanila, no? Magmamakaawa sila ng lamping galing sa kanilang mga apo, sa kanilang mga anak. Dahil busy na yung mga anak so napapabayaan yung mga lola. Doon ako na-inspired na nakakaawa, bigyan natin sila ng pansin. Pero bakit yun ang pumantig sa puso mo? Saan mo nakuha yung empathy mo sa matatanda? Ako kasi mapagmahal ako talaga sa aking lolo't lola, sa magulang, dahil laki rin po ako sa lolo't lola. Oo. So ipagpatuloy mo, ano nangyari nun sa unang mga vlog? Ayun, nung nakita ko na nakakatulong ako, sabi ko, masarap pala sa pakiramdam na kahit in a little way, nakakatulong tayo. Then na-inspired na rin ako na alam ko natutuwa si God sa mga ginagawa. Awa ng Diyos, nagtuloy-tuloy hanggang sa hindi ako tumigil. Gusto ko talaga nakakapaggawa ko ng mission na para kapulutan din ng iba. Gaya din ng may mga kababayan tayo nakakulong na dyan, depression, sinukuan na ng kanilang mga pamilya, parang imposible na sa kanila. Pero tinry namin ng aking team na pagamot sila, unti-unti. So awa ng Diyos, sa ilang taon namin pagcha-charity, marami na kami napagaling, then naibalik na sa kanilang pamilya. Kaya masaya ako sa ganun. Ano ba ang nangyari sa buhay mo kung bakit tila napaka-spiritual mo ka? Malapit ka sa Panginoon. Yes po. Kasi ako po si Gusto mo Frankie. ba magparin mo? Hindi naman po. Talagang laking hirap talaga. Nakapag-asawa ako noon. Siga Bisaya, and then sa kasawempalan, nagkasakit siya. Namatay. Nakapag-asawa ko. So doon ko naranasan yung sobrang hirap talaga ng namatay yung asawa. Wala palang imposible kung magtitiwala ka kay God. Siya mismo gagawa ng parang ng God, hindi ka sumusuko, titiwala ka. So naging single father ka Yes. noon. How difficult was that? Sobra. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula kasi nung last night ng asawa ko, and then hanggang sa maisipin niya siya kinabukasan. Yung anak kong bunso, nag-aaral pa lang siyang maglakad. Sabi ko, Lord, paano ko kaya imamanage ko? O mo magpalit ng pampers ng anak ko, hindi ko alam. Tapos paano ko sila bubuhayin at nagtatrabaho? Yung anak ko noon, maliliit pa talaga. So, sobrang hirap. Pero gaya na sinabi ko, hanggat may tiwala ka kay God, hindi ka pala nagpapayan. Sabi ko sa Lord, bahala ka na po sa akin kung saan mo ko dadalhin.
So yun, iniwan ko muna yung anak, kinukiusap ako sa kapatid ng pangalan. And then nagtrabaho dito sa, that time dito na ako sa Little Tokyo nagtatrabaho ng time na yun. Tapos uuwi ako every month. And then, pag di ako nakita ko yung mga anak ko sobrang hirap. Nilipat ko na naman sa mother ko. After 6 months, hindi pa rin ako convinced sa mga anak ko. Nag-rent ako dito sa Makati. Nag-hire din ako ng mag-aalaga ng mga anak ko. Yun, awa ng Diyos ng POJ. I survive sa tulong ng Panginoon. Wow. At ngayon, 5 na ang anak mo. Yes po. Meron ka ng bagong asawa. Yes po. Alright. Sa una kong asawa, yung namatay 3, tapos yung asawa ko 2. So, 5 ang anak mo ngayon. Unang-una, what was it like meeting your wife today? Ano yun? Sagot ba sa mensahe? yes. Kasi bago ko mag-asawa ulit, pinag-pray ko din yan. Kasi siyempre, tao lang din tayo, kailangan din natin kasama sa buhay. So nag-pray ako na, Lord, bigyan mo ako ng sign na makahanap ako ng mga kasama ko ulit. Ayun, nakilala ko rin siya. So, parang nagkaroon kami ng good tandem. Kasi yung asawa ko, accounting siya. Honestly po ako, hindi naman ako tapos sa pag-aaral. So, good thing talaga nabigyan ako ni Lord ng partner na mabait, na maasahan din sa negosyo. Ako kasi malakas ang loob ko sa pagninegosyo. Ako yung taong strong sa lahat ng bagay. Sa hirap lang ng buhay talagang kaya hindi kami nakapag-aral talaga. Tapos, Oo. Ngayon, nagninegosyo ka pa ng pagkain. Yes. As you said, tuloy-tuloy pa rin. Yes. No? At naglilipid ka. Bakit di mo ginamit ang pagiging cook o chef sa iyo? Bakit di pagkain ang focus? mas masarap para sa akin kasi honestly, kaya ako pinasok ang pag-YouTube para makatulong. Mas masaya ako na kapag pasaya ng tao. Pag may tinulungan ako, naiiyak sila sa tuwa. Mas masarap sa pakiramdam kasi kung ano man dumating sa akin, kung ano man meron ako, talagang sobrang thankful na kay God. Alam kong maliit na bagay lang kung ano man meron ako ngayon, pero para sa akin, pinagpapasalamat ko na lang ng sobra. Kaya gusto ko na lang kung makatulong kahit paano mag-share sa mga blessing na meron. Sa mga una mong nagawang storya, sino ang natulungan mo who really impacted your life? Sa mga nauna, marami na akong natulungan. Pero may mga napagawan ako ng bahay, especially si Steph, na talagang takot sila sa magulang nila. Pero kinausap ko sila. And then, pinagawan namin ng sariling bahay. And then the rest, yung mga kagaya ni Oliver ngayon na inabandon na ng pamilya for 20 years sa kulungan, halos hindi na nila mapakain. Tapos nung nakita ko, sabi ko, parang mission impossible. Pero sinabi ko sa mga kasamaan ko, hindi pwedeng hindi ito gagawin at tutulungan. So ngayon, awa ng Diyos, unti-unti na siya tumagal. Itong Kuya Oliver na to, matagal mo na itong pinutulungan. Bago pa lang siya, siguro 7 months, ganyan, 6 months. Ang tagal nun wow, tuloy-tuloy, kumbaga committed ka. Yes po. Pero nagkakaroon din ng controversy. May iba na sinasabi, ginagamit mo ang kahirapan ng ilang tao tulad ni Oliver. Anong response mo? Kahit saan man tayo magpunta dito sa mundong ibabaw, kahit anong gawin natin, hindi natin mapiplace yung tao. Basta ako, sa sarili ko, alam kong gumagawa ako ng tama. Hindi ako nagpapatinag sa mga basher yan. Pero ano ba ang issue ng ilang tao kay Oliver? Issue, yung kapatid. Kasi kung ano yung privilege na nabibigay namin dito sa beneficiary, gusto nilang humingi din. Although ginagawan ko ng paraan para walang maging problema, tinutulungan pa rin yung mga kapatid as long as kaya. Hindi ba ang hirap ng Daddy Frankie, tumutulong ka, pero you are getting involved in the complication of the lives of others? Mahirap po talaga minsan. Minsan, sabi ko, tama ba to? Ginagawa ko na ang lahat. Kasi may time din na napapagod ako.
Pero sabi ko, tama pa to. May nababasa pa tayong ibang comment na, yun nga, hindi natin ma-replace. Pero kinabukasan, bangon pa rin, sabi ko, hindi. Hindi bibigay ni God yung mga ganito. Kasama talaga sa buhay. So si Oliver ngayon, pinatayuan mo ng bahay. Nag-chat, nasa bahay, nasa shelter pa na. Yun, ikwento mo yun. So si Oliver, nasa Si Oliver ngayon, actually kahapon, dinala namin siya sa bahay pagamutan. Doon sinalit sa shelter. Yun, may staff din ako nag-aalaga sa kanya. The turnover namin sa pamilya niya pag fully recover na siya. And then, may budget din siya. Kung talagang magiging okay na siya, pagagawa namin siya ng sarili niya. Hindi biro ang ginagawa mo. Unang-una, may shelter ka pa. Itong shelter sa Pangasinan, magkano ang uuna na kinailangan mo to put up the shelter? Because meron kang nag-aalaga doon. May kuryente yun, may gamit yun, may tubig yun. Medyo malaki rin kasi sa pagpapatayo pa lang ng shelter hanggang may ilang kwarto yun, medyo malaki-laki. Hindi ba nagalit ang misis mo na grabe naman, kailangan pa ba tayo mag-shelter? Ba't di mo na lang bigyan sila ng pera o pang negosyo? Hindi naman kasi yung honey ko very supportive naman. Very supportive siya sa lahat ng bagay. Saka sinasabi ko sa kanya, honey, kung ano man meron tayo ngayon, ipasalamat natin kaya mag-share tayo. Kasi sa totoo lang, bago kami magkakilala ng honey ko, talagang nangungupahan lang ako dito sa mga. Pero nung nagkaroon ako ng business, bless tayo ni God, ako na po yung nagpapautang, may papa. Wow, so talagang you believe God's blessings. You want to pass. You want to share it. Yeah. Itong shelter na ito, did you pray for it? Did you have a vision? Shelter, ano yan hindi ko rin inaasahan na magagawa ko eh. The way na nagcha-charity kami, sabi ko, parang siguro si will ni God na makagawa ko. At kahit ako talaga plan or what, si God na lang mismo ang paparamdam na kailangan natin gumawa ng ganito para dito natin pinagay yung mga alaga natin. Kasi 2 years ago, nag-rent ako ng shelter dito sa Cavite. Nakakatakas sila kasi yung mahigpit yung kaya nag-isip ako na gumawa ng mas matibay na pader para safety sila. Pero paano yung Daddy Frankie? Baka maakusahan ka na kidnapping or holding an individual against their will. Kasi at the end of the day, hindi ka naman gobyerno. Yes. Hindi ka DSWD. Yes. Ano naman, bago namin talaga kukunin yan, nakikipag-communicate kami sa family niya. May authorized from her family na dadalhin namin. Pinakausap namin, papayag sila o hindi. Tsaka tuwing dadalhin sa pagamutan, nandyan pa rin ang isa sa representative family. Hindi naman po pwedeng ipagamot natin yan ng kabilang. Kailangan talaga pa. Now, Daddy Frankie, kinailangan mo bang humingi ng permiso sa, halimbawa sa mayor ninyo, sa DSWD? Yes po, sa barangay meron kami. Kailangan na may shelter tayo dyan para alam din nila kung ano yung nagkakaroon. In case na nagkaroon ng problema sa shelter, ganun hindi tayo makalalagay sa alam. Hindi ka ba natatakot sa responsibilidad? Alam ko sa sarili ko na pagtulong yung ginagawa. Now, there are 6 people in your shelter at one period in time or ilan ang, how many do you think? Sa ngayon kasi small vlogger na maliit lang naman ako. Ang hangarin ko lang naman is makatulong. So hanggang doon lang muna. Pagka may nakaka-recover, may gumagaling, risky pa rin. And when you say recover from what? Ano ba to? Let's say, ano ba to? Drugs? Hindi na natin alam pero yung mga depression kasi sari-sari na yan, hindi mo alam kung saan nanggaling yung mga sakit nila, possible na ganon. Pero mga doktor naman na nagsasabi, pagka okay na, yun, alam, makikita rin natin sa patient natin na normal na siya, nakausap na namin. At sila na mismo nagsasabi, gusto ko nang bumalik sa family. Yun, saka namin nililit. Meron ka bang i-rescue na nasa shelter na homeless? Opo, meron. Hindi ba ang hirap ng psychologically? Sobrang hirap. Kailangan ng habang pasensya talaga. Para, yun, kailangan hindi ka maselan.
So may pagbagong dating kasi may sariling CR na sila. Parang step by step yan bago may pasok talaga sa community. Oo. Pero meron ba halimbawa, if it's a homeless situation, may nagpapaligo ba, tutulong sa hygiene, may psychiatrist, therapist? Ipo-consult namin regarding sa kasi hindi naman mag-i-improve yan pag hindi pa-check sa psychiatrist. Pero syempre, pag rescue namin, focus muna ang team, paliguan, pakainin, then hanapin yung family. Pag andyan na yung family, may representative na dalhin natin. So, sagot naman namin lahat ng expenses niya, sasakyan, lahat. At Daddy Frankie, saan mo nakukuha lahat ng paggastos? Honestly, syempre, galing sa business, sa umpisa, sa business namin. And then, nung sinuwerte, after 1 year, may konting revenue din. So, yan ang talagang expenses na. Oo. So, kumbaga, ang revenue sa YouTube, ibinabalik mo rin sa pagtulong. Yes po. Yun ang ginagawa mo. Yes. Oo. Ngayon, bukod sa shelter, meron ka rin housing. Yung housing naman, ma'am, ano yun eh, halimbawa, pagka itong nakita namin tao na walang kakayahan gawa ng bahay, yun pinapagawa namin. Yun lang, Pag pagkatapos. sinabi mo pinapagawan, anong ibig sabihin nun? Binibigyan mo 200,000 at 1,000,000 or what does that mean? Hindi naman, wala pa namang umabot ng million. Like dito sa Cavite, may pinagawan kami 340,000. Ganon. Pero mahal din yun. Yes. Hindi naman yan mahal yan. Oo. Pero okay lang naman kasi galing din sa revenue na upload natin. Kaya nga sabi ko, very blessed ako na natutunan ko rin sa social media kasi nakakatulong talaga. Do you feel blessed in YouTube? Yes po. Kasi ako yung taong wala nga alam sa computer, hindi ako marunong. Pero bakit na-manage ko with the help of God? Kaya sabi ko, very blessed ako kasi marami ring tao dyan na magagaling. Pero hindi pa sila siniswerte para magkaroon ng views. Kaya masasabi kong blessed ko talaga. Sa mga natulungan mo no, sa shelter, sino ang talagang na-touch ka sobra dahil nagbago ang buhay mo? Si Nanay Miguela, na pulot lang namin siya sa Batangas, nadaanan namin. Ilang taon na daw siya doon na takot yung mga tao. Kinakatakutan siya dahil nananakit. Pero nadaanan lang namin yun. Kaya sabi ko, balikan natin. Binigyan ko na siya ng siopaw, pinanawagan ko. And then, may nag-message na matagal na pala nilang hinahanap yun. Ang naghahanap, nanay niya, na senior na. Tapos, hindi ko muna binigay, pinagaling ko muna. Tapos, nung bumalik na siya, binigay ko sa kanyang nanay. Sobrang iyak ng nanay at tatay na halos lumugod sa akin sa pasasalamat. So, napakalaking tulong yung nagawa ng Pero hindi ba ang hirap ng Daddy Frankie, yung tao yun, homeless? Tapos yung tutuloy yun, do they willingly go immediately or ayaw? ayaw. O pag ayaw, what do you do? Balik-balikan namin ng mga 3 beses kasi una pag first meet, pakainin mo lang, kakilala ka. And then, sunod na araw, balikan mo, bigyan mo. Hanggang pangatlo, panlima, sasama na yan. Pero hindi ba dangerous yun? Kasi ikaw, mabuti ang bagay mo. Pero may mga iba pwedeng gawin yun pagkatapos i-traffic ang tao. Yes po. Pero gaya na sinabi ko, nagkikipag-communicate kami sa family. So mayroon kaming assurance na nagpaalam na kami na pwede namin kunin o i-rescue namin. Pumapayag sila kasi kilala naman na ako, may tiwala kasi. Para sa akin, pag may mga taong gagawa ng ganon, parang i-frame up, titiwala lang ako kay God. But how did you contact the family? Or nung pinanawagan mo, they contacted you? Yes, nagme-message sila, nagre-reach out sila sa akin. Ang hirap, hindi ka ever ba natakot sa mga ginagawa mo? Hindi naman. Although, syempre, at sa mga taong ganun talaga, hindi mo alam kung saan sila a-attack. Talagang naka-ready rin ako. Naka-ready tayo. Do you believe this is your calling?
Siguro po. Basta ano po, masaya ako na nakatulong ako. At hanggat kaya ko, gagawin ko. Pagtulong ang motibo mo, pero may ilan, inaakusahan ka na scammer ka daw. Oo, pag nababasa mo yun, how do you feel? Yung para sa akin kasi tinatawanan ko na lang yun. Yung mga taong nagsasabi ng scammer, hindi ko pinapatulan dahil hindi pa nila ako kilala. Yung sinasabi ko lang pag napanood nila yung mga ginagawa ko, magpabago ang isip nila. Natural lang po yun pag first time nila makilala ang tao, may test ka gawin. Isang video pa lang nakita nila, may comment na agad. But doesn't that hurt you? Isipin mo, you're doing something good and then aakusahan ka that you're scamming people. Tao lang ako para hindi masaktan. Masasaktan din po ako. Pero gaya ng sinabi ko, masaya ako sa ginagawa ko. Kaya tuloy-tuloy lang ako. Did you ever want to quit YouTube? Nitong December, nag-announce ka ata na hihinto ka. Tama ba yun? Hindi. Parang ano lang din yun. No? Pero masaya ako. Tuloy-tuloy. Hanggat may lakas ako. Hanggat pinagkakalooban tayo ni God ng kalakasan. Tutuloy ka na. Tuloy lang. So, how do you handle? Tumutulong lang ako sa way na makakaya. In-explain ko pa rin maigi. Yeah. You are patient. Yes. Oo. Kailangan. Pero how long do you help? Like yung 10,000 a month, gano'ng matagal yun? Babalik naman ako sa kanila. Basta kung ano yung period time na sinabi kong babalikan. No. Babalikan ko sila. Tapos kapag may trabaho na maayos Yes. na, Ini-explain ko rin na hindi habang buhay nandiyan. Kasi marami pa tayong kababayan na kailangan tulong. So, maghanap din sila. Tinuturuan natin sila panghuli ng isla. now, may mga fake pages na Daddy Frankie. Ang dami. Humingi ng Gcash, Opo. mag-donate. What are you gonna do with that? Ginagamit ang pangalan. Kaya nga po, ang aking mga editor, ang aking mga kasama, sila yung inutusan ko dahil sila yung nakakaalam dyan na para i-track, para ma-stopin sila. Huwag silang gagamit ang pangalan ko, huwag silang gamitin sa kasama. When people say that you do poverty porn, are you familiar with that? Yes. Poverty porn, taking advantage of those who are poor, making it very tabloid-like. Naranasan rin namin yan sa television, may akusasyon. Yes. Anong pakiramdam? What is your response? Minsan masasaktan ka, pero para sa akin kasi kung hindi natin ito gagawin, likely, kagaya ng mga taong natulungan ko, sige, sabihin nila, poverty porn. Pero isa lang iniisip ko hindi ko ginawa kung ginagawa ko ngayon. Sino ang nakatulong kay Kuya Oliver? Sino ang nakapagbigay ng bahay kung na sinasabing nakatulong sa lahat? Example, sa mga natulungan. Diba? Sino ang gagawa? Kaya kahit anong sabihin nila, basta para sa akin is alam kong nakatulong ako. Dead mo po. Binansagan kang anak ng Pangasinan. Yes po. Anong feeling mo na binansagan ka? Masaya kasi very proud yung mga kababayan ko sa Pangasinan. At yun, si totoong taga Pangasinan naman ako. Diyan ako pinanganak. So, happy. Tinutulungan mo mga homeless, mga depressed, mga nakakulong na nakalimutan. Ito ang sinabi ni Jesus Cristo sa Biblia. Di ba nung tinanong, Lord, when you say come beware, diba sabi ni Lord, when you feed the hungry, you give water to the thirsty. Do you believe you are doing Christ's work? Yes po. Kasi kahit maliit na tulong lang yan, sabi nga nila, yung nadama lang yan na tao, tulungan mo lang makatayo, ay sumunod ka na sa batas ng Panginoon. Anong tinuturo mo sa mga anak mo? What do they say when they see you? Sinasabi ko sa kanila lagi mag-aral mabuti and then huwag silang gagawa ng masama. Tignan nila kung anong ginagawa ng papa nila. So sana yun ang gayahin nila. Yun lang, simple lang. Sinasabi ko sana huwag silang gumawa ng masama. Maging mabuting tao lang sila. Meron ka bang favorite Bible verse? Wala naman akong basta ang ano ko lang sa buhay, gumawa lang ng mabuti.
I'm sure mabuti rin ang babalik sa akin. Thank you. Ganda. Did I miss anything? Wala naman. Right? Yes.